up na i-share sa inyo at susubukan ko mismo. Nakita ko siya sa aking Facebook feed, which is si Focus Cash Pera Loan Up. Meron na siyang fast cash loan from 10,000 to 30,000 pesos. Kapag mga ganito kasing mga loan offer lang na medyo reasonable kapag bagong loan up, isinusubukan ko talaga. Alam niyo naman na kapag may bagong loan up talaga, mismo ako sinusubok ko. Kaya huwag niyo munang i-download kasi ako mismo yung mag-try nito at tingnan niyo kung magugustuhan niyo talaga. Kasi guys, bibigyan ko lang kayo ng preview regarding this loan up ha. Itong loan up na ito, nagulat po ako sa new discovery ko dito at alam ko magugulat din kayo. Well, later on this video, malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. But this time, sisilipin ko po muna yung si Focus Cash Loan Up. Titingnan muna natin ano bang meron sa loan up na ito. Bago ko i-share yung revelation ko regarding this loan up na auto-approve din. Wala pong nare-reject sa loan up na ito, sure na. Anyway, sabi niya nga dito, no, downloadable to siya sa App Store lang. Kaya naman pumunta ako sa App Store ko, sinerge ko siya. At nakita ko po itong loan up na ito. Meron siyang 4.9 ratings. Ang taas-taas. Anyways, dito sa ads niya, sa App Store, nakalagay na up to 60,000 daw po yung ino-offer niya. Kanina sa Facebook feed, up to 30,000 pesos. So, malalaman natin kung ano ba talagang totoong offer niya kapag nag-apply na tayo dito, of course. But as usual, bago po natin sinusubukan itong mga loan up na ito, lalo pa ito ay bagong loan up, of course, binibisita muna natin siya sa SEC website kung siya po ba ay licensed to operate. But before that, itong si Focus Cash Loan Up po pala, loan service provider po niya is Philippine Raw Financing Corporation, which is nung binisita ko siya sa SEC website is legit po na nandun siya naka-registered and under niya po doon na loan up is si Pesos.ph up, which is nagkaroon na rin po ako ng video niya na downloadable naman sa ating Google Play Store. Well, dahil naka-register po itong si Philippine Raw Financing Corporation, so this time install ko po si Focus Cash. So next lang po natin itong mga introduction niya dito, and then after that we need to allow this one. Click lang po natin itong allow para mapasok po natin itong app. And as you can see, nagpapautang daw po pala siya ng up to 70,000 pesos. Kanina sa Facebook feed ad, up to 30,000 yung pinapautang niya. Sa Play Store naman, 60,000 pesos. Then dito nga, up to 70,000 pesos pala. And again, kapag mga bago pa lang po tayo mag-try dito, wag tayo mag-expect na ibibigay talaga itong ganito kalaking amount or malaking amount talaga. So mostly po, ang binibigay sa atin, maliliit na amount, pero approved din naman. Anyways, without further ado, click po natin itong apply. Then I need to provide my mobile phone number here, and then i-enter ko lang po yung verification code na sinend po nila sa aking mobile phone number. Sabi niya dito, meron akong offer pala dito na 5,000 pesos na lang. Sabi ko nga sa inyo, hindi talaga guaranteed na mataas yung offer natin dito sa mga ganitong loan up. Ang kinakagulat ko dito guys, yung itong nandito sa baba na more loan products. Talagay dito si Borrow Peso Loan Up at saka si Fan Solution Loan Up. Grabe, magkakapatid tong mga to. Anyways, dahil si Focus Cash naman po yung ina-applyan ko dito. So dito lang tayo sa may taas na nakalagay na loan amount ng 5,000 pesos. May button dyan na apply. So yan po yung i-click ko. So click lang natin. And guess what? Shocking! Hindi ko po to shortcut, guys. Hindi ko po shortcut yung application ko dito. Ito na agad-agad yung lumabas. Well, let me explain. Itong ID na pinrovide ko dito, ito po yung pinang-apply ko sa CashBridge Loan Up, if you remember. Na itong si CashBridge nga is iisa lang sila ni Fan Solution Loan Up. Kung napanood niyo yung video ko regarding CashBridge Loan Up, so konting recap lang. Yan yung video ko na yun. Yan po yung self-verification ko that time. Yan yung damit ko. Yan yung ID details na sinubmit ko. At yung loan up din na yan, si CashBridge Loan Up, tsaka si Fan Solution Loan Up na iisa. Yan din yung nang-harass sa akin, if you remember, few days ago. Hinarash nila ako. Dahil nakapag-cash loan nga po ako sa offer po nila sa akin, which is, that time na hinarash nila ako sa payment is wala pa po akong due date, nakaharash na sila. Grabe, hindi ako makapaniwala sa nangyaring ito. Wala akong binalapan na application form. Direct agad dito sa information, nagulat ako guys. Mukha ko to, ID ko to. Well, very disappointed ako sa mga loan up na ganito. Dahil ganito pala sila. Sinishare po nila yung mga information natin like this one, yung ID natin, yung ating facial recognition sa ibang mga kapatid nila na loan up. Tingnan mo ito, hindi na ako nag-fill ang personal information, work information,
contact information, job info, nag-direct na agad dito. Grabe, no? Anyways, click ko lang po itong next para malaman ko ano bang next dito. So here po, I need to fill up naman my withdrawal information here. So fill up pa natin. Let's see. So click natin tong next. And then here nga po, lumalabas po si Focus Cash pa rin, which is ang loan up na po na lumalabas dito is a Borrow Peso loan up. So may loan amount ako dito na 2,000 pesos, and then grabe na naman yung kanilang mga fees and interest rate, which is ang matatanggap ko na lang daw 1,200 pesos na naman. So pare-pareha sila ng offer. Well, paalala ko lang ha, kung dumating ka sa point ng ganito, wag mong i-click itong confirm the loan kasi automatically niyan disbursement na yan. So ang ginawa ko guys, dahil nandito pa nga itong dalawang loan up na ito, as you can see, si Cash Bridge at si Fund Solution, andyan pa yung dalawa na yan. Itong dalawang loan up na ito, na-delete ko na siya. Na-delete ko na yung account ko dyan kasi wala naman na akong loan dito. Successful ko pong na-delete si Fund Solution. Successful ko rin pong na-delete itong si Cash Bridge loan up. Ngayon, i-open natin to. Titingnan natin kung na-delete ba talaga yung account ko dito. So, open natin si Cash Bridge, no? So, login tayo. And I was surprised kasi ito din yung dashboard ko na hindi ko dinelete yung account ko dito sa Cash Bridge. Clearly, kahit po pala na mag-delete tayo ng account, may account cancellation or delete data dito sa loan app na ito is walang silbi. Kasi hindi naman talaga nila na-delete. Accessories lang nila ito. Well, this time naman, si Fund Solution loan app naman yung inopen ko. Nag-login ulit ako using my phone number na pinag-login ko nga before. Well, to my surprise again, hindi po na-delete yung account ko dito sa Fund Solution kasi ito din yung dashboard na nagpakita sa akin on that time na hindi ko pa dinelete yung aking account sa Fund Solution. And as you can see ha, pakilista itong mga loan app na ito na iisa lang sila. Cash Loan PH, Easy Borrow Loan App, Fund Solution Loan App. Grabe lang, wala talagang silbi yung pag-delete natin na account sa mga ganitong loan app. Kasi accessories lang nila ito, masabi lang na delete natin kuno pero hindi po talaga nila na-delete. Nandyan pa din sa kanila yung information natin. Kaya nga kayo, mag-iingat kayo sa mga ganitong loan app. Sinasabi ko sa inyo palagi, huwag kayong basta-basta mag-download sa mga loan app na ito na hindi po natin sigurado kung na-delete ba talaga yung account natin dito or yung mga data natin dito. After natin ma-settle yung mga loans natin or after natin makapag-decide na ayaw natin mag-loan dito. So usually kasi 'di ba ganun yung ginagawa natin. Dinidelete po talaga natin yung account natin sa loan app na ito. But unfortunately lang, sa na-discover ko ngayon, hindi po pala talaga na-delete ang ating data dito or ang ating account sa mga loan app na ito na nabanggit ko. Well anyways, balik tayo kay Focus Pera Loan App, which is legit po talaga na kailangan talaga natin mag-focus dito sa mga loan app na ito, which is grabe yung discovery ko sa loan app na ito. And for your reference then, since na-try ko na po si Cash Bridge Loan App or si Fund Solution Loan App na nakapag-withdraw talaga ako dyan, and agad-agad po talaga yan, papasok po yan sa mga account natin, sa mga disbursement method po natin. Agad-agad yan, legit naman. Pero nga, based experience ko, hindi ko sila mare-recommend lahat kasi nga po, na-harass nga po ako nito, legit yun. Well, sa mga gusto pa rin itry itong mga loan app na ito or ma-encounter nyo itong mga loan app na ito, wala naman ako magagawa kung gusto nyo pa rin mangutang dito, kayo naman yan. But at least nailatang ko na siya sa inyo, kayo pa rin naman magde-decide, no? At least I did my part to share it with you. Well, anyways, patuloy pa ako mag-a-update sa inyo regarding sa mga new loan app. Katulad ng mga ito na bagong usbong, so sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po mismo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!